Araling Panlipunan 5, Quarter 1, Week 8, Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay kontribusyon ng sinaunang kabihasnan sa pagkakabuo ng lipunan at pagkakakilanlan ng Filipino. Hello kids! It's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Welcome back mga bata! Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang Araling Panlipunan ang tungkol sa kontribusyon ng sinaunang kabihasnan sa pagkakabuo ng lipunan at pagkakakilanlan ng Pilipino. Sa araling ito, ikaw ay inaasahan na mapahahalagahan ang kontribusyon ng sinaunang kabihasnang Asyano sa pagkabuo ng lipunan at pagkakakilanlang Pilipino. Ang aralin na ito ay ginawa at isinulat para sa iyo upang lalong maunawaan, maintindihan at masuri ang nilalaman sa Araling Panlipunan sa ika-5 baitang hinggil sa kontribusyon ng sinaunang kabihasnan sa pagkakabuo ng lipunan at pagkakakilanlang Pilipino. Ang aralin na ito ay tungkol sa kontribusyon ng sinaunang kabihasnan sa pagkakabuo ng lipunan at pagkakakilanlang Pilipino na naglalayong matalakay at maipagmalaki ang lipunan ng sinaunang Filipino. Pinatunayan ng ating mga ninuno ang kanilang kakayahan sa pag-angkop sa kanilang kapaligiran. Bago pa man ang pagdating ng mga mananakop, may umiiral ng sistema o kaayusan sa lipunan ang mga sinaunang Filipino na gumabay sa kanilang maayos at masaganang pamumuhay. Ang pamamaraan ng pamumuhay ng mga sinaunang Filipino ay kanilang napagbuti sa paglipas ng panahon dahil sa pagkakatuklas at sa pagpapahusay at paglikha nila ng bagay. Nakalikha sila ng mga bagong kasangkapan at mga bagong pamamaraan upang mapadali at mapagbuti ang kanilang mga gawain sa pang-araw-araw. Pag-aralan natin ngayon ang pamumuhay at teknolohiya ng mga sinaunang Pilipino. Nakatuklas at nakagawa ng iba't ibang kasangkapan ng ating mga ninuno na kanilang ginagamit upang mapadali ang kanilang pamumuhay sa araw-araw. Ang kasangkapang kanilang ginawa ay nagbago at napakinis sa paglipas ng panahon. Patunay ng pag-unlad ng kanilang kaalaman sa teknolohiya. Mula sa paggamit ng bato ay gumamit sila ng metal bilang pangunahing material ng kanilang mga kasangkapan. Kasabay sa pagbabago at pag-unlad ng mga kasangkapang ito, ang pag-unlad din sa pamumuhay ng ating mga ninuno. Tinatawag ang mga yugtong ito ng kasaysayan bilang panahon ng bato, na nahahati sa panahong Paleolitiko o lumang bato, at panahong Neolitiko o bagong bato, at panahon ng metal. Pag-aralan natin ang panahon ng bato. Noong panahon ng bato ay natutuhan ng mga sinaunang tao ang paggamit ng mga kasangkapang bato. Dito nagsimulang umusbong ang mga pamayanan at sinaunang kultura ng mga Filipino tulad ng masasalamin mula sa mga natagpuang labi at kasangkapan sa mga yungib sa Palawan at Cagayan. Nahahati sa dalawa ang panahon ng bato, ang panahon ng Paleolitiko at panahon ng Neolitiko. Nakalikha sila ng mga bagong kasangkapan at mga bagong pamamaraan upang mapadali at mapagbuti ang kanilang mga gawain sa pang-araw-araw. Mula naman sa mga nahukay na buto sa malalaking hayop tulad ng baboy ramo at usa na nabuhay may 4,000 hanggang 8,000 taon na ang nakalipas sa Guri Cave o Tabon Case Complex sa Palawan, napatunayan ng mga antropologo na higit na mahusay mangaso ang mga sinaunang tao sa naturang yungib kaysa sa taong Tabon.
Noong panahong Neolitiko o panahon ng Bagong Bato, 6,000 hanggang 500 BCE, nilisan ng mga sinaunang tao ang mga yungib at nagsimulang paunlarin ang kanilang pamumuhay ayon sa kanilang pangangailangan at hamon ng kapaligiran. Hinasa at pinakinis nila ang dating magaspang na mga kasangkapang bato. Nagsimula silang manirahan sa tabi ng mga dagat at ilog. Natutuhan din nilang magsaka at mag-alaga ng hayop. Natuto pa silang gumamit ng irigasyon sa pagsasaka ng palay, taro, nipa at iba pa. Ang pagkakaroon ng tiyak na mapagkukunan ng pagkain ng mga sinaunang tao sa pamamagitan ng pangingisda at pagsasaka ang dahilan ng pagiging sedentaryo o permanente ng kanilang mga yaman. Dahil sa pag-unlad ng sinaunang pamayanan ng mga Filipino, nagkaroon sila ng espesyalisasyon sa paggawa tulad ng pagsasaka, pangingisda at pangangaso, gayon din ang paghahabi, paggawa ng bangka at pagpapalayok. Ngayon ay pag-aralan naman natin ang panahon ng metal. Nang lumaon ay natuklasan ng ating mga ninuno ang paggamit ng metal. Tinawag ang panahong ito na panahon ng metal. Nahahati ito sa dalawa, ang maagang panahon ng metal at ang maunlad na panahon ng metal. Ilang halimbawa ng mga kasangkapan noong maagang panahon ng metal o 800 hanggang 250 BCE ay natagpuan sa Palawan, Masbate at Bulacan tulad ng sibat, palaso at kutsilyo. Gawa ang mga ito sa tanso at bronse. Ang tanso ay maaring namina nila sa mga kagubatan ng Pilipinas. Samantala, pinaniniwalaan ng mga antropologo na ang bronse ay buhat sa mga mangangalakal ng Timog Silangang Asya na nakipagkalakalan sa mga sinaunang Filipino. Nahukay rin ang ilang palamuti tulad ng lingling-o at ilang yari sa jade. Pag-aralan naman natin ang ugnayang panlipunan sa Pilipinas noong sinaunang panahon. Kasabay ng pag-unlad ng teknolohiya ng ating mga ninuno ay ang pagyabong din ng kanilang kaalaman sa iba't ibang bagay. Marami sa kanila ay naging bihasa sa iba't ibang gawain tulad ng pagsasaka, pangingisda, pangangaso, paghahabi, pagpapalayok, at paggawa ng bangka. Dahil sa nabubuong mga bagong kaalaman at nalilinang na mga bagong kakayahan ng ating mga ninuno sa pagdaan ng panahon, nagkaroon ng pagkakaiba-iba sa mga naging gawain at tungkulin ng bawat isa. Dahil dito, nagkaroon na rin ng pagkakaiba sa kanilang antas ng pamumuhay. Ang ilan ay naging mas maunlad at marangya ang pamumuhay, samantalang ang iba ay nanatili o mas mahirap ang buhay. Nagsimulang magkaroon ng organisadong pamayanan sa sinaunang Pilipinas. Nabuo sa sinaunang lipunang Filipino ang iba't ibang antas at nahati ang mga mamamayan sa mga pangkat na may iba't ibang katangian, tungkuling ginagampanan at mga pribilehiyong tinatamasa sa pamayanan. Pag-aralan naman natin ang mga antas panlipunan ng mga sinaunang Pilipino. Bago pa man dumating ang mga Espanyol sa Pilipinas, may sariling sistemang panlipunan, pampolitika at pang-ekonomiya na ang mga Pilipino, ang barangay. Ang lipunang Filipino ay nahati sa iba't ibang antas. Batay sa pagkakahating ito sa yaman, impluwensya sa lipunan at mga pribilehiyong tinatamasa ng mga sinaunang Filipino. May tatlong antas o pagpapangkat ang mga sinaunang tao sa lipunang Tagalog at Bisaya. Ang mga pangkat sa lipunang Tagalog ay tinatawag na, ang una ay Maginoo, Gat o Lakan. Sumunod sa Maginoo ay Maharlika. At ang pangatlo ay ang Alipin. Sa Bisaya naman, ang una ay Datu, pangalawa ay ang Timawa, at ang pangatlo ay Oripun. Datu at Maginoo. Datu at Maginoo
ang pinakamataas na antas ng tao sa lipunang Tagalog at Bisaya. Maaring maging dato ang isang kasapi ng barangay sa pamamagitan ng katapangan, katalinuhan, pagmamana o kayamanan. Nasusukat ang isang datu sa dami ng kanyang alipin, dami ng kanyang pagmamay-aring ginto at ng kanyang pamilya. Sa sinaunang lipunang Tagalog, ginamit bilang tanda ng paggalang at pagkilala ang salitang gat o lakan upang tumukoy sa mga maginoo. Maharlika at Timawa. Tinawag na bagani ang mahuhusay na mandidigma. Marami sa mga ito ay mula sa pangkat ng mga maharlika. Tungkulin ng mga maharlika na tulungan ang datu sa pagtatanggol at pagpapanatili ng kapayapaan sa barangay. Wala silang pananagutang magbayad ng buwis sa datu. Mandirigmang Bisaya, kilala sa kanilang tato sa katawan, na ipakita sa dami ng tato sa kanilang katawan ang bilang ng mga napaslang nilang kaaway. Mandirigmang Tagalog ay nakilala sa suot niyang pulang putong o maliit na piraso ng tela sa kanyang ulo. Timawa ay ang malayang tao at mga taong lumaya mula sa pagkaalipin. Kabilang din sa kanila ang mga inanak o inapo ng mga datu mula sa kanilang ikalawang asawa. Maaring magmay-ari ng lupa ang timawa. May karapatan din siya sa kita ng kanyang ani na hindi magbigay ng tribute sa datu. Sa lipunang Bisaya, nagbabayad ng buwis ang mga timawa, ngunit may karapatan silang lumapit ng dating paglilingkuran. Ang mga timawang naglilingkod sa datu ay hindi nagtatrabaho sa bukid at hindi rin nagbabayad ng tribute. Sa halip, ang mga timawang ito ay nagsilbing kasama ng datu sa digmaan, tagasagwan ng bangka, tagatikim ng alak ng datu, o sugo sa pakikipagkasundo sa kasal ng mga anak ng datu. Ang pangatlo naman ay ang alipin o oripon. Ang alipin sa mga Tagalog at oripon sa mga Bisaya ang bumuo sa pinakamahabang antas panlipunan noong sinaunang panahon. Maaring maging alipin ng isang tao bilang kaparusahan sa krimen at kawalan ng bayad sa nagawang krimen. Naging alipin din ang mga taong nahuling pumasok sa teritoryo ng datu. Sa mga Tagalog, ang taong tumubos sa pagkakautang o krimen ng isang alipin ay maaring maging Panginoon ng aliping ito. Tungkulin ng datu na gawing alipin niya ang mga batang naulila at walang kumupkop na nakamag-anak. Siya ay may tungkulin sa kabuoang kahusayan at kagalingan ng mga alipin na ang mga naabandona sa digmaan at ulila. Ang isang alipin ay maaaring manatiling alipin habang buhay. Ito ay kung ang alipin ay ipinagbili ng kanyang mga magulang dahil sa kahirapan o matinding pangangailangan. Maaari ding umangat sa pagiging timawa ang isang alipin sa pamamagitan ng sumusunod na paraan. Una, nabayaran ang kanyang pagkakautang. Sumunod, nakumpleto ang isang kautusan o kasunduan. O, natubos ng ginto ang kanyang kalayaan. May mga uri ng alipin sa Tagalog. Una ay ang aliping namamahay. Nakatira sa sariling bahay. Nagbigay ng taunang tribute na katumbas ng 2 salop ng palay at malaking tapayan ng kilan o alak mula sa tubo. Tumulong sa paghahanda ng mga kakailanganin sa paglalakbay ng datu. Katulong sa pagdaraos ng mga pagtitipon. At maaaring magkaroon ng sariling ari-arian. Ang isa pang uri ng alipin sa Tagalog ay ang aliping sa gigilid. Naninirahan sa tirahan ng datu, maaaring bumukod kapag nakapag-asawa at manilbihan ng parang aliping namamatay. Nagsilbi araw at gabi sa datu. Hindi maaaring magkaroon ng sariling ari-arian. May mga uri naman ng alipin sa Bisaya. Una ay ang ayuway. Pinakamababang pangkat ng uripon.
nanilbihan kailanman naisin ng datu. Sumunod naman ay ang tumarampok, nanilbihan ng isang araw sa isang linggo sa datu. At maaaring magbayad ng palay kapalit ng kanyang paninilbihan. At ang pangatlo naman ay tumataban, nanilbihan sa datu tuwing may piging o pagtitipon. Pag-aralan naman natin ngayon ang mga kababaihan sa sinaunang lipunang Filipino. Mataas ang pagpapahalaga ng sinaunang lipunang Pilipino sa kababaihan, bukod sa katungkulan bilang ina at tagapangalaga sa pamilya, may mahalagang bahagi rin silang ginampanan sa lipunan. Katalonan, sa mga Tagalog, ang nanguna sa mga panrelihiyong ritual. Babaylan, sa mga Bisaya, ang nanguna sa mga panrelihiyong ritual. Sila ang nagsilbing tulay sa pagitan ng mga tao at ang mga Diyos at Diyosa at tagapamagitan upang makausap ng mga nabubuhay ang mga yumao. Mga karapatan ng tinatamasa ng kababaihan. Pagmamay-ari at pagmamana ng mga ari-arian. Pakikipagkalakalan. Pagiging datu kung walang magmamana sa katungkulang ito. Pamimili ng mapangasawa, pakikipagdiborsyo sa asawa at muling pag-aasawa. At pagpapangalan ng anak. Pag-aralan naman natin ang kalagayang pampulitika sa sinaunang lipunang Filipino. Mula sa mga natatag na pamayanan ay umusbong ang pangangailangan sa kaayusan kaya't naitatag ang sistema ng pamamahala. Ang sistema ng pamamahala sa kapuluan noon ang nagpatupad ng mga batas. Ang pagsunod ng mga tao sa batas at ang pagpapaunlad nito ng pamahalaan ang tumiyak sa maayos at makatarungang ugnayan ng mga tao sa sinaunang lipunang Pilipino. Nakaatang sa balikat ng pinuno ang tungkuling pagpapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa pamayanan at pati ang pangangasiwa sa kanilang kabuhayan. May dalawang uri ng pamahalaan na umiral sa sinaunang panahon sa Pilipinas. Una ay ang barangay. Ang barangay ay salitang halaw sa balangay na tumutukoy sa sasakyang pandagat na ginamit noon ng mga sinaunang Pilipinong naninirahan sa mga kapatagan. Ang barangay ay isang unit pampulitika, panlipunan at pangkabuhayan noong sinaunang panahon sa Pilipinas. Binubuo ito ng 30 hanggang 100 pamilya ang isang barangay. Datu ang tawag sa pinuno ng barangay. Kinikilalang pinakamalakas, pinakamatapang at pinakamayamang lalaki sa barangay. Siya at ang kanyang pamilya ay kabilang sa pinakamataas na antas ng lipunan noon. Itinuturing ang datu na ama ng barangay, kaya malaki ang sakop ng kanyang tungkulin. Nakasalalay sa kanya ang kapakanan ng buong barangay, kaya tungkulin niyang magpatupad ng mga batas at ipagtanggol ang kanyang nasasakupan laban sa mga kaaway. Paggawa at pagpapatupad ng batas. May dalawang uri ng batas na umiiral sa barangay. Ang unang batas ay ang batas na nakasulat. Ang batas na nakasulat ay mga pag-uutos na ginawa ng datu kasama ang lupon ng matatanda sa barangay na nagsisilbing kanyang tagapayo. Nakapaloob din sa kasulatan na batas ang diborsyo, krimen, pagmamay-ari ng mga ari-arian at iba pa. Ang batas na nakasulat matapos itong mapagtibay ay ipinagbibigay alam sa isang pagtitipon. At ang pangalawa, ang batas na hindi nakasulat, ay maaaring ipinagbibigay alam sa sambayanan sa pamamagitan ng umalohokan. Umalohokan o tagapagbalita, ang tagapagbigay alam matapos itong mapagtibay. Sa Visayas, ang umalohokan ay isang pinunong inihahalal ng datu sa tuwing may malaking kaguluhan na maaring ayusin. Siya ang inaasahang maglilitis hanggang sa magkasundo ang mga nagkaalitan.
Ang isa pang uri ng pamahalaan ay ang sultanato. Dala ng impluwensya ng Islam sa katimugang Pilipinas, nabuo ang isa pang uri ng pamahalaan ng mga sinaunang Pilipino. Sultanato ay isang sistema ng pamahalaan na batay sa katuruan ng Islam. Ang sultan ang pinakamataas na pinuno sa isang sultanato. Si Sharif ul Hashim ang nagtatag ng unang sultanato sa Pilipinas at tumayong sultan. Ang nagsisilbing batayan ng lawak ng kanyang nasasakupan ay kung hanggang saan umabot ang tunog ng tambol mula sa kanyang tirahan. Mga naitatag ni Sharif Kabungsuan na sultanato noong 1478. Una, ang Mindanao. Pangalawa, ang Sulu. Pangatlo, ang Cotabato. At pang-apat, ang Lanao. May mga umiiral pa rin na sultanato sa Mindanao, bagamat ang papel nito ay hindi na lubhang kahalintulad noong sinaunang sultanato sa Mindanao. Mga katangian ng sultan. Una, may angking kayamanan. Pangalawa, may mataas na bilang ng mga tagasunod. Pangatlo, may mahalagang ambag kaugnay sa pagpapahalaga ng lipunang Muslim. Mga tungkulin ng sultan. Una, pananagutan ng sultan ang kapakanan ng kanyang nasasakupan. Pangalawa, nagtatakda at nagpapatupad ng batas. Pangatlo, ang kanyang pasya ay hindi maaaring mabago. Pang-apat, nagsisilbing hukom sa paglilitis sa mga paglabag sa batas at tumatayong kinatawan ng kanyang nasasakupan. At pang-lima, tagapagtanggol ng kanyang nasasakupan. Muhammad, ang huling propeta at tagapagtatag ng Islam. Tarsila o Salsila, ang nagsasalaysay sa pinagmulan ng lahi ng mga sultan. Ruma Bichara, katulong ng sultan sa pagpapatupad ng batas. Pag-aralan naman natin ang mga kabuhayan ng sinaunang Pilipino. Kabuhayang agrikultural, nagsimulang magsaka, natutong gumamit ng patubig, natutong magbungkal ng lupa, at natutong magkakaingin. Pagmamay-ari ng lupa. May patakaran sa pagmamay-ari ng lupa. Ang mga lupain ay may nakalaan para sa kapakinabangan ng mga maginoo o pamilya ng datu. May mga lupain at lugar na itinuturing na pagmamay-ari ng buong barangay. Ang lupang pagmamay-ari ng isang pamilya ay ang lupang kinatitirikan ng kanilang tahanan. Naging kapaki-pakinabang din ang pagiging insular ng Pilipinas. Mga industriya. Nakatuklas ng iba't ibang gawain, produkto at paraan upang higit na mapakinabangan ang kapaligiran. Nakatuklas ng paraan at paggamit ng hilaw na material. Nabuhay ang iba't ibang industriya, gaya ng pagpapalayok, paghahabi, paggawa ng sasakyang pandagat. At panghuli ay pakikipagkalakalan. Natutunan nilang makipagpalit ng iba't ibang produkto. Nakarating sa Timog Silangang Asya upang makipagpalitan ng produkto. Gumamit ng ginto at kabibe bilang salapi. Naging sentro ang barangay sa kalakalan tulad ng palay, isda, niyog, kopra, torso at ginto. Napalago ng sinaunang Pilipino ang pakikipagkalakalan. Ngayon naman ay dumako na tayo sa mga pagsasanay. Pagsasanay bilang isa. Ipaliwanag ang pagkakaiba ng mga sumusunod. May 5 puntos ang bawat isa. Para sa unang katanungan, paano namuhay ang mga sinaunang Pilipino noong panahon ng bato? Tama! Noong panahon ng bato ay natutunan ng mga sinaunang tao ang paggamit ng mga kasangkapang bato. Natutuhan din nilang magsaka at mag-alaga ng hayop. Natuto pa silang gumamit ng irigasyon sa pagsasaka ng palay, taro, nipa at iba pa. Ang pagkakaroon ng tiyak na mapagkukunan ng pagkain ng mga sinaunang tao sa pamamagitan ng pangingisda at pagsasaka ang dahilan ng pagiging sedentaryo o permanente ng kanilang mga yaman. Pangalawang tanong, saan nanirahan ang mga sinaunang Pilipino?
noong panahon ng Paleolitiko. Tama. Noong panahon ng Paleolitiko, nanirahan sila sa mga yungib at nagpalipat-lipat ng tirahan. Sila ay walang permanenteng tirahan. Pangatlong tanong, paano namuhay ang mga Pilipino sa panahon ng metal? Tama. Noong panahon ng metal, naging maunlad ang mga sinaunang Pilipino. Nakalikha sila ng mga kagamitang gawa sa metal tulad ng sibat, palaso at kutsilyo. Gawang mga ito sa tanso at bronse. Ang tanso ay maaring namina nila sa mga kagubatan ng Pilipinas. Para naman sa pagsasanay bilang 2, suriin ang mga sumusunod na larawan. Ano ang masasabi mo tungkol sa larawan? Ibigay ang masasabi mo sa mga larawang ito ayon sa ating pinag-aralan. Para naman sa pagsasanay bilang 3, isulat sa patlang kung saang paraan ng hanap buhay may kaugnayan ang sumusunod. Una, sibat. Anong paraan ng hanap buhay may kaugnayan ito? Tama, ito ay may kaugnayan sa pangangaso. Pangalawa, ginto. Sa anong hanap buhay may kaugnayan ito? Tama, ito ay may kaugnayan sa pagmimina. Pangatlo, suyod na hila-hila ng kalabaw. Anong uri ng hanap buhay may kaugnayan ito? Tama, ito ay may kaugnayan sa pagsasaka. Pang-4, buslo. Anong uri ng hanap buhay may kaugnayan ito? Tama, ito ay may kaugnayan sa paglalala. At pang-5, perlas. Anong uri ng hanap buhay may kaugnayan ito? Tama, ito ay may kaugnayan sa paninisid. Para naman sa pagsasanay bilang 4, tukuyin kung saang hanay napapabilang ang mga pangungusap sa bawat bilang, kung sa panahon ng Neolitiko o Paleolitiko. Una, nanirahan ng mga tao sa tabi ng mga dagat at ilog. Ito ay panahon ng Neolitiko. Pangalawa, natutong magsaka at maghayupan ang mga Filipino. Ang panahong ito ay Neolitiko. Pangatlo, naging permanente o sedenaryo ang paninirahan ng mga tao. Ang panahong ito ay Neolitiko. Pang-4, natutong gumawa ng banga at palayok ang mga sinaunang Filipino. Ang panahong ito ay Neolitiko. Pang-5, nabuhay ang tabonman. Ang panahong ito ay Paleolitiko. Pang-6, nanirahan ng mga tao sa yungib. Ang panahong ito ay Paleolitiko. Pang-7, gumamit ang mga tao ng magagaspang na kasangkapang bato. Ang panahong ito ay Paleolitiko. Pang-8, nagawa ang mga talim ng sibat, gulok, kutsilyo at iba pang sandata. Ang panahong ito ay Neolitiko. Pang-9, nagkaroon ng espesyalisasyon sa paggawa ang mga tao. Ang panahong ito ay Neolitiko. At pang-10, gumawa ng mga banga at palayok na ginamit bilang imbakan ng mga sobrang pagkain. Ang panahong ito ay Neolitiko. Ayan mga bata, marami ba kayong natutunan sa ating aralin? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y naibigan nyo ang ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!